Nitong araw ay nabunyag ang kontrobersyal na balita tungkol sa mga senador na sina Chis Escudero at Jinggoy Estrada. Ayon sa mga informante, di sila ay nagiging tagasunod at alipin ni Pangulong Ferdinand Cuting Jr. at ito ay may kaugnayan sa mga isyong pangkorupsyon na nagaganap sa loob ng gobyerno. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng malaking ingay sa Senado at sa buong bansa, kaya't minabuti ng ilang mga mambabatas na ito ay agarang maimbestigahan. Sa gitna ng mga alegasyong ito, ilang grupo at personal ang nananawagan ng hustisya at patas na pandinig. Ang mga mamamayan ay nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa social media at umaasang magkakaroon ng masusing imbestigasyon upang matukoy ang katotohanan. Ayon sa ilang eksperto, ang ganitong klaseng isyu ay naglalagay sa alanganin ng integridad ng ating mga lider at ng buong sistemang politika. Bilang tugon, inatasan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagbuo ng isang espesyal na komite na magsisiyasat sa mga aligasyon laban kina Escudero at Estrada. Aniya, mahalaga na masiguro ang mga integridad at transparency sa bawat galaw ng mga opisyal ng gobyerno. Patuloy na umaasa ang publiko na sa mapag-unsad ng imbestigasyon, lalabas ang katotohanan at magkakaroon ng hustisya para sa lahat. Abangan ang mga susunod na detalye sa isyong ito dito lamang sa ating mga balita. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Okay. Okay. So, ano gagawin natin sa mga ito? Sa kanila, kay Senator Bato, ano bang natin eksena today? Hawak ba sa lieg? Titignan natin. Okay? Ito, Senator Bato. I will try my best na huwag kayong murahing tatlo ngayong araw na ito. I will try my best. Pero hindi ko mapipigil ang aking sarili. Right? Don Rolando? Yes, July 20 sa Vancouver, Canada. Okay daw. So nagpa-interview kasi si Senator Bato. Senator Bato, magkalinawan tayo. In-interview ka ni Ted Filon. At least si Mr. Ted Filon is consistent na talagang ayaw niya sa ginagawa ng mga bangag. Alright? So ngayon, tinanong si Senator Bato kahapon, actually on the way ako niyan palaga, yung nanonood, nakikinig ako ng bonggang-bongga ng sagot niya, at yun nga na flat tire. Anyway, ito yung katanungan. Kung tapos na daw ba yung hearing o magkakaroon pa ba ng hearing? Ang sabi niya, most likely, kung wala na raw lalabas na mga other developments, wala na at ihintayin na lang, abang-abangan na lang daw. Ngayon, at gagawa na raw, inaantay na lang daw niya ang affidavit ni James Kumar para makagawa siya ng draft committee report. So yun yung sabi niya. So ibig sabihin nito palangga ay gusto na nilang isarado. Okay? Ang PIDEA leaks na kinasasangkutan ni Marcos Jr. na sa pagiging bangag niya. At dito mo makikita na maaring hawak nga ikaw, Senator Bato, sa leeg na kayong tatlo. Kasi ito naman talaga ang gusto nyo eh. Diba, Senator Bato, nananawagan kami na ipatawag mo si Lisa at si Marcos Jr. Ang sabi mo, titignan muna natin yan, wala muna tayo dyan sa usapin na yan. Pag gagawin mo si Kumar ng affidavit na hindi narinig ng taong bayan kung ano ang involvement niya at ni Liza sa pagpapategi kay Agent Morales o pag-offer ng kabayaran para hindi siya magsalita. Yan ay unfair, Senator Bato. Unfair yan, hindi lang sa kung kani-kanino, kundi sa buong mamamayang Pilipino. Bakit ba, Senator Bato? Bakit ba? Ayan si Kumar. Asama niya si Kuting. Ayan si Jinggoy. Ayan si Tata daw yan. Okay? Yan mo na siya. Okay, hindi ko naman siya kilala. Ito, ayan si Bong Revilla.
sila ni Mercado. Ayan si Chis Escudero, na halos magkapalitan sila ng mukha, nakaakbay pa si Kumar. Bakit affidavit lang, Senator Bato, ang iyong iniintay kay Kumar? Hindi naman bobo ang taong bayan. Ano, magpaliwanag itong hinayupak na ito. Sige, wag ko na muna kayo murahin. Ito na lang si Kumar. Magpaliwanag yung hinayupak na yan, okay, na anong kinasasangkutan niya sa mga taong ito. Bakit ayaw niyong ipatawag? Nagpanggap na kunyari nasa ospital, pero naka-robe. Paano namin malalaman kung totoong nasa ospital siya during that time na nagkaroon ng Senate hearing sa PIDEA leaks? Paano malalaman ng taong bayan kung ano ang illegal transaction niya sa Senate President na hawak din ang liig mo? Ayan, yan ang kinatatakot mo. Sasalansanin ko ang interview mo kay Ted Filon, Senator Bato. O, ang sabi mo dito, na kung wala nang lalabas na ibang developments, mag-iintay na lang ikaw. Kung wala, di sarado na. Hanggang ngayon, sabi ko ayoko magmura, jutang ginemes ang mga kapalpakan ninyong lahat. Nasa peligro pa rin ang buhay ni Morales. Ni Isa, ikaw, si Escudero, lahat kayong mga walang balls. O yung mga itlog nyo kasing laki ng butiki. Walang gustong magbigay ng proteksyon sa isang dating polis na nanganganib ang buhay na ngayon ay limited ang kanyang mga galaw. Wala. Ayaw nyong ipatawag si Kumar kasi bakit? Bakit affidavit lang, Senator Bato? Ano ka ba? Hawak ka sa lieg ni Lisa? At hawak din ikaw sa liig ni Escudero at ni Jinggoy o kayo-kayong lahat, tayong tatlo, pagbuhulin ko kayo Kung kayo ay nasa tama, kung kayo ay fair na gusto nyong malaman ng taong bayan, bakit ayaw mong ipatawag yang si Kumar na binanggit ni Picoy, okay? Ng alias Picoy doon, na siya ay magkausap si Kumar at si Lisa na gugurgur ng tao. At sinong gugurgurin? Si Morales. And now, isasara nyo na lang? Inaantay mo na itong committee report eklabush na hindi natin babalatan itong si Kumar kung ano ang koneksyon niya kay Liza sa pagpapagurgor at pagbabribe. Jutang ginina. Sabi ko ayokong magmura. O, ano mo na lang, ititigil mo na lang. Ngayon, anong sinasabi mo doon? Na about sa yung DDS at saka BBM supporter ay nagagalit sa'yo, di ba? Ang magkabilang panig na not only magkabilang panig, buong Pilipino na nag-iintay kami ng patas na investigasyon. Alright? Ano ang sinasabi mo? Na gusto mong, ang intention mo para ang hearing na yon para hindi na mapunta sa kamay ng mga kalaban, yung mga papeles, ang kalaban kayo. Ang kalaban PIDEA. Yan ang totoo. Anong sinasabi mo? Ayaw mo ipatawag. Bakit? Hinahawakan ba ni Lisa ang leeg mo? Kaduwag ganyan. Ikaw, Escudero. Sa bagay, nakita niyo naman si Escudero kung paano babuyin ni Lisa. Mga walang bayag o binabae ka, si Escudero. Kilay nga O ikaw, Senator Bato, hawak ka rin sa leeg? Stop that crap. DDS, BBM. It's about Filipino people. Patunayan mo sa mga taong hindi naman DDS o hindi naman BBM or apolitical sila pero umaasa sila sa tamang proseso at tamang pagpapakita at pagtatrabaho ninyo na itong si Kumar na mayroong report na nasangkot sa extortion, pagbubugaw ng mga kababaihan in the past, nandyan sa internet ang kanyang mga
report about it. May nag-mail nga sa atin. Kasabwat it, I mean, kaututang dila niya itong ayan, kayo. Ano ang meron? Bakit ayaw mong ipatawag, Senator Bato? Bakit? Yun yung question ng taong bayan at question ko. Oh, tapos anong masasabi mo? Ang sabi mo, sa makabigbilang panig, dapat maghintay at umasa sa tamang proseso ng investigasyon. Asan yung investigasyon? Mahirap magtiwala sa impormasyon na hindi validated at galing sa hindi kilalang sources. Ba, hindi mo ba ako kilala? Pinangalanan mo na nga ako doon, hindi mo pa rin ako kilala. Anyway, tapos sabi mo, kailangan natin tanggapin na hanggang ang impormasyon, ito lang meron tayo. Kung sasabihin ko sa iyo kung sino ang isang informante, di umano. Ready ba kayo? Okay, Senator Bato. Baka alam mo na rin to. Ang informante, sasabihin ko na lang yung apelyido. Bahala na kayo manghula sa dami ng apelyido sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Umurong ang jetlog, di ba to, sabi ni may bukas pa. Ang informante, ayon din sa aking informante, na sumumpa, baka hindi pa to alam ni Agent Morales. Baka ma-record. Pero, if you know it, di ba, sabi mo naman, ibabaon mo na sa hukay. Ako na lang ang magsasabi sa inyo. Ang isa sa informer, mga kababayan, na pumunta sa PIDEA na sumumpa nung gabing yun. Okay? Ayon sa aking source, di umano, ang apelyido ay Daza. Manghula na lang kayo kung babae, bakla, tomboy, basta Daza. Nakaklase ni Marcos Jr. sa pagdudurog ng pulburon. Yan. Daza, certain Daza. Kaibigan ni Marcos Jr. ang nag-chuchu sa kanya na siya ay nagpupulburon. Now, ayoko sana sabihin yan pero ngayon sinabi ko na. Allegedly. Huwag natin bigyan ng pangalan. Daming daas sa Pilipinas. You name it. Tanong natin yung mga pangalan dyan. Basta ang clue, ayon sa ating source, nung gabing yon ay kasama din ni Marcos Jr. na nagbabangag, nagdudurog. Alam mo na yan, Senator Bato, huwag na kayo magmaang-maangan. Ikaw, Jinggoy, alam mo yan, huwag kayo magmaang-maangan. Ikaw, Escudero, dahil ikaw, Escudero, ito, bigla ko naalala. Ikaw ang pinakauna, ayon sa aking source, galit na galit sa'yo si Lisa noon, ikaw ang unang nagpakalat ng totoong kwento na si Marcos Jr. ay durog. Singhot, bangag. Ngayon, dahil sila ang namumuno, nagkikis-as kayong mga lintik kayo. Alam nyo na. Ngayon, ano sinasabi mo doon, Senator Bato? Alam mo, may mga nagsasabi sa akin, huwag na nang si Senator Bato kasi Duterte. No, it's not about Duterte ka o ano mo. It's about kung may balls ka. Kasi dito, Senator Bato, kahit anong pigil ko hindi magalit, hindi ako pwede magpaka-plastic. Believe me, hindi ako pwede magpaka-plastic kasi Duterte supporter yan, spare na lang natin siya. No! I don't care if you are Duterte supporter. I am for the truth. Bakit mo si Kumar ay hindi papatayuin dyan sa Senate hearing katulad ng pambubuli nyo kay Morales? Bakit itong Indian national, I don't know kung Filipino national siya, bakit itong ibang lahi na dayo sa ating bayan na kasama ng mga politiko at tulad ni Lisa, ni Senate President Escudero at ni Bangag, bakit hindi siya pwedeng pa-appoint? Bakit natatakot kasi kayo dahil malaman kung ano yung anong illegal business nila? Yun ba yun? Kinatatakot ninyo? O wala kayong bayag, hawak kayo lahat sa lieg? Buisit kayo. Ano pa? Tinanong ka doon. Ito, sabi mo pa pala. Sabi mo to, Senator Bato, kailangan daw tanggapin na hanggang doon na lang yung impormasyon. Alright?
Doon daw sa grupo ng mga loyalist at na nagagalit daw sa kanya na iniimbestigahan yung Fidelix at nadadamay ang pangalan ng Pangulo at First Lady, gusto daw niya ipaliwanag na kailangan daw niyang gawin ang kanyang trabaho. Hindi nadadamay. Hindi nadadamay ang pangalan ni Lisa Tanas at ni Bangag dahil sila ang subject. Subject meaning si Kuting ay sumisinghot. At si Lisa ay kasabwat. Hindi siya nadadamay. Takot ka. For your political, kaya ba nilaglag mo si Zubiri? I'll talk about sa paglaglag mo kay Zubiri based on your answer kay Ted Filon. Ihimayin natin. Kayo nila Escudero, mga dila kipay kayo eh. Sakit, di ba? Pero totoo. At umarap kayo sa salamin ngayon. Pag narinig yung bunganga ko, dila kipay kayo sa masangsang na Lisa Tanas. Yan ang totoo. Dahil gusto nyong mailigtas ang inyong political career. You are not for the people. You are for the dila kipay. Bullshit. Ngayon, mga palangga, nanggigil ako talaga dito. Tapos kailangan daw tanggapin kasi nadadamay ang pangalan ni Lisa. Really? Really? Senator Bato, talk to yourself kung dadadamay. Alam between you and me, alam mo na ang informante ay si Dasa. Siyempre, hindi niyo sasabihin niya sa publiko, alam mo na si Marcos Jr. ay sumisingot. Ngayon, mamaya, sinabi ko sa inyo, ipapasok kayo sa gyera. Kaya ako galit. At meron tayong impormasyon, pero mamaya na yon. Ito separate vlog na ito. Na kailangan ninyong malaman kung ano ang magaganap o pwedeng maganap. Kaya gusto ko maglumaban kayo sa katotohanan kayong mga senador. Kasi hindi kayo, hindi pipili itong usok na sisingutin nyo para magurgur kayong lahat. Well, you have money, nasa inyo niya ang pera ng bayan, mga hudas kayo. Kaya pwede kayong mag-fly anytime. Lumayas na nga yung ibang mga pamilya ng mga politiko. But ganun pa man, wala na kasi tayong aasahan sa mga senador eh. Wala na tayong aasahan dahil isasalang na nga kayo sa bang. Kaya sabi ko, kailangan yung mag-speak up. Ano ang sinasabi mo dito? Sabi mo pa dito, Senator Bato, na nakakabahala, di ba? Na yung mga classified documents ay madaling nakakarating kahit kani-kanino at maaaring mapasakamay ng kalaban ng bansa, kaya kailangan natin aksyonan. Ang tunay na kalaban ng bansa ay ang mga senador na katulad ninyong hindi kumikilos. Kayo ang suwail at taksil sa bayan. Ako ba kalaban ng bansa? Kakampi ako ng bansa. Kayong nakaupo, kayo ang mga traidor, mga taksil. Takot kayo sa isang Lisa Tanas. Takot kayo sa isang bansot, sa isang adictus, sa isang pulboronic, Bartek. Dahil lang sa inyong vested interest. Why? Okay? Kasi, Senator Bato, ito tinanong ka ni Ted na kung nakapag-usap na ba kayo ni Mig Zubiri tungkol doon sa voting kung si Zubiri ba ay mag-stay as Senate President at between Cheese and Zubiri. Ano ang sabi mo doon? Gusto ko lang buksan ang isipan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang sinabi ko kasi ni Senator Bato doon, ang sabi mo, kinausap ka ni Tolentino at ni Senator Bongo, okay? O sa kampo ni Quezon. Nasabi, majority wins, 14 votes na, hindi na kailangan yung boto mo. Okay? Kaya, ang sabi mo, na meron kayong gentleman's agreement ni Bato, ni Robin Padilla, Robin ba? Basta tatlo sila. Bato, Robin, at saka si Bongo. Okay. So meron kayo na kapag ang dalawa ay bumoto kay Zubiri at ang dalawa ay bumoto kay Quezon, dapat yung isa sa inyo pumunta doon, whichever. Okay.
here's the thing. Ina-analyze ko yung sinabi mo eh. Ang sabi mo, hindi na kailangan ng boto mo ni Chis Escudero kasi 40 na sila, majority na sila. Wala na, hindi na kailangan. Pero hanggang sa huli, sabi mo, inilalaban mo si Mig Zubiri. Okay? Dahil nga majority na kay Quezon, kay Escudero, kaya iniwan mo si Mig Zubiri at sinasabi mo na hindi pa kayo nag-uusap at kinoconsider mo siyang kaibigan. Dito mo matitest ang tinatawag na loyalty. Hindi lang sa kaibigan, kundi paninindigan. Imagine mo, okay, fine. Kulang sa boto si Mig Zubiri. Hindi na pala kailangan ng boto ni Escudero para siya ay maging Senate President. Bakit hindi ka nagstay sa sinasabi mong kaibigan mo na si Mig Zubiri? Kahit pareho naman Pag pumunta ka doon, panalo na sila. Wala na daw magawa yung boto mo. Pag nagstay ka kay Migs, panalo pa rin sila, di ba? Talo pa rin si Migs. Ngayon, pinakiusapan ka na mag-majority ka na, huwag ka mag-minority. Ibig sabihin, you know what? Dapat may advisor ka It's not a smart answer. Ganito, bibigyan ka ng example. Magkaibigan tayo, kunyari. Tapos may kaibigan kang isa, okay, si Maria, okay? Ako, tsaka si Maria, nasa isang tayo. O hindi, kunyari, 3 yung kaibigan mo, tapos ako nag-iisa na lang, okay? Nasa battle tayo, kunyari, nakapag-bang-bang-bang tayo. O 5 tayo, okay, 5 tayo. So ngayon, ako naghihingalo. Very close tayo, naghihingalo. Okay? Pero pwede pa ako mabuhay or something. Sabi ng kaibigan mong 3, iwanan mo na yan si Maharlika, mamamatay na rin naman yan You know what I mean? Sabi mo, kaibigan mo ko, hindi ba kapag mahal mo ang kaibigan mo, kapag nanindigan ka, whether win or lose, sasamahan mo ang kaibigan mo. Iniwan mo si Zubiri. Kumbaga, pinatay na nga siya nung mga majority. Ginurgur na siya. Ginurgur mo pa. Sumama ka sa majority. For what? Vested interest yan. Because kung talagang kaibigan mo si Zubiri, sabi mo nga, hindi na kailangan ni Escudero ang iyong boto para sa Senate presidency. Iniwan mo si Zubiri ng sugatan. Kaya nga di ba masama loob niya? Saan ang loyalty mo? Dahil kinumbinsi ka ni Tolentino, ni Senator Bongo. So wala kang paninindigan. Wala kang balls. And we don't like a senator or a leader like you na walang balls. Nakakahiya ka kay Pangulong Duterte. Unless you redeem yourself. Asan ang balls doon? Hindi ko iiwanan ng kaibigan ko. Sugatan pa yan. Bibigyan ko siya ng honor. Hihilain ko yan. Di ba nanonood kayo sa mga sundalo? Kung kaya mong bitbitin ang katropa mo para hindi siya matagdad ng kalaban, buo ang kanyang katawan, maialay mo sa kanyang pamilya na buo ang kanyang katawan. Ito, kahit wala na siya buhay, dinala mo as a friend. Kasi kaibigan mo para mapamisahan, para mabigyan ng dignity. Pero iniwan mo si Zubiri. It's the same thing din ang gagawin mo sa taong bayan na now iniwan mo kami. Kasi gusto mo na i-close ang PIDEA leaks. And you know for a fact, huwag na tayo maglokohan. Of course, you're not gonna tell that on public. You know na ang impormante ay ang apelyido ay Daza. Daza. Yan. Maghanap kayo, maraming Daza sa Pilipinas. At ayon sa aking source, ito ay pulboronic din. So may singhot din at dumudugo pa nga ang ilong nung mga panahong yaon. O I don't know, hindi nasabi sa akin kung anong pinag-awayan, kung ano yung reason para nagsumbong siya o baka as friend, siguro gusto niyang ikaw ay what? Hindi ikaw, si Kuting. 'Di ba? Kasi mga kababayan, ang gusto nilang gawin ay isarado na nga itong PIDEA leaks na ito na hindi natatawag si Kumar. Kasi 'di ba ano tong committee report na ito? So titignan nila yung ilalagay nila doon sa report na yun, yung findings doon sa hearing na yon, ebidensya, yung minutes of hearing, ano nangyari sa investigation. Paano mo i-close? Paano ka magkakaroon ng closure? Kung yung pinaka-importanting sangkot
Di umano, nagugurgur ng tao, magbabribe na si Kumar at si Lisa, pinakawalan nyo. Not only you ba to, pinakawalan mo, Kilay, Jinggoy. O baka gusto nyo ng lalaki, bibigyan ko kayo para magasolinahan kayo. Gusto nyo ba ng boylet para ganahan kayo na makapag-hearing? Gusto nyo ng regalo, ilagay ko sa loob ng box? Boylet na jonggoy, gusto nyo? Anyway, mga kababayan. Ay, nako. So, ngayon, ito ay nakakaalarma na wala na nga kayong kakampi, mga kababayan, dahil mismo ang mga senador ninyo ay walang pakialam dahil isasalang na kayo sa gyera. Bang, bang, bang. Ang sinasabi ko sa inyo, nakakalungkot pero kailangan nating lumaban. Okay? Dahil gusto nilang pagtakpan ang gobyernong bangag na magdadala sa inyo sa hukay. Yan ang katotohanan. Imagine mo, iniwanan mo ang sinasabi mong kaibigan mo si Zubiri. Kung ako si Zubiri, hindi na kita papansinin magpakailanman. Kasi wala kang kwentang kaibigan. Pinabayaan mo akong gurgurin ng 14. Okay lang, magurgur sana ako, pero ipinaglaban mo ko. Hanggang sa huli. Kasi kung ako kaibigan mo, hindi ka tayo iwan. Hanggat nawalan ka ng hininga, kung kaya katang hilain para maiuwi kita sa pamilya mo, iuuwi kita. Pero ikaw, my God, hindi dahilan na hindi naman kailangan ng boto mo. Ang tinitignan natin doon, ang paninindigan mo, ang pakikipaglaban mo sa ngalan ng prinsipyo at katotohanan. Kinausap ka nila, kinumbinsi ka nila, wala kang balls. O di mo iniisip yung dignity mo. Di ba? Wala kang dignidad. Iniwanan mo si Zubiri. Ay, ako, meron akong, what you call it? Hindi porkat sinasabi ko to ay kakampi ko si Zubiri. No. Marami din yung kaletsihan si Zubiri. Ang ibig ko lang sabihin, doon sa moment na yon ay iniwan mo. Sabi mo, talo. Ano sabi mo? Oh, wag, ayun, kinausap ka. Sino nagkausap sa'yo? Oh, kinausap ka ni, yun nga, ng mga nila Tolentino, na wag kang pumunta sa minority. Tapos iniwan mo to si Bongo ang kumausap sa'yo, tsaka si Tolentino nga. Oh, basta sabi, wag mong iwanan mo si Chis Escudero. Ay, yeah, si Migs. Iwanan mo ng bonggang-bongga, tapos nakinig ka naman. It's not about gentleman's agreement. It's about prinsipyo. Okay? It's about prinsipyo. Ibig sabihin, wala kang kwentang kaibigan. Nakakatakot ka maging kaibigan. Kasi pag nasa laban tayo, nakakatakot yan para kay Pangulong Duterte. Baka iwanan nyo si Pangulong Duterte. At lumipat kayo sa Marcos. Pero sabi mo nga dun sa interview mo, na para kayong, parang guerrilla warfare ang dagawin nyo ni Senator Bongo. Kumbaga, wala kayong, you're hoping na ma-absorb
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!